Dumating na ang malaking sakuna, ang asawa kong si Yan King Han. At ang kapatid niyan si Yan King Wei. Hindi lang nila inubos ang aking kayamanan. Pagkatapos nilang nawin ang aking anak na si Bakan, ang kagigising lang niyang S-class mata ng katotohanan. Itinulak nila kaming mag-ama sa gitna ng kawan ng mabangis na halimaw. Para lang makatakas sila. Huwag. Pan. Kung mabibigyan ako ng isa pang buhay. Dudurugin ko kayo hanggang sa pinong-pino. Host Gutsiang Yu. Matagumpay na kumabit ang Star Core. Ano ba ang Star Core? Posible kayang yung asul na batong lagiing hawak ni Panpan. Bumaliktad at umurong ang oras. Ito ay 24 oras bago ang malaking sakuna ng Water Blue Planet. Naalala ko, sa eksaktong alas 12 ng tanghali sa araw ng malaking sakuna. Saka palang nilitaw sa harap ng bawat isa ang panel ng katangian. Bakit sa akin magang lumitaw? Ang kabuang katangian ko ay 27. Walang kwenta. Ngayon, halos dumoble na lahat ng aking katangian at umabot na sa elite level. Perpekto ang simula. 5 minuto na lang. Sisipain na ng bayaw kong si Yan King Wei ang pinto ng ospital. At makikipagsabuatan sa atin niya para nakawin ang huli kong. Pero sa pagpapagamot para sa aking malalang cancer sa atay. Nahanap din kita. Sa pagkakataong ito, sisingilin ko kayo ng may interes. Dayu, wag mo na lang patulan si King Wei. Medyo nataranta lang siya. Nga pala, yung huling bayad sa bahay. Natanggap mo na ba? Nasa card ko na. Bayaw, bilisan mong ilipat ang pera kay ate. Huwag mo nang pahirapan ang pagbili ng milagrosong gamot mo. Yan sa oras na maibigay ko ang pera, siguradong ibablock niyo agad ako. Mawawala kayo sa isang iglap, hindi ba, Yan King Wei? Hulaan mo, yung email na pinadala ko sa'yo. Ilang lihim kaya ang nakatago doon na ikakasira mo? Ha? Bayaw, patawad. Mali ako, mali talaga ako. Pakiusap, huwag mong ipadala yung mga yan. Balita ko, kakakasal mo lang sa anak ng amo mo, di ba? Ano nang gagawin mo kapag nalaman niyang ninakaw mo? Hapan ng milyon ng pamilya nila sa utas. Patago kang nahanap ng babae sa labas. Sa tingin mo, hindi ka ba niya papuputol-putulin? Isang lampang may sakit ka lang, nagtatangka kang takutin ako. King Wei. Kailan pa ako naging ganito kagaling? Bayaw, magtago ka lang ng sikreto. Kahit anong kondisyon, papayag ako. Hindi naman ako ganit. Ibalik mo lang ang 3 milyon. Napatago mong kinuha kay Yan King Han. At pag-isipan kong manahimik. Bayaw, pero wala akong ganoong kalaking pera ngayon. Sige, may nakaset na timer ang email ko. Kapag hindi dumating ang pera sa loob ng kalahating oras, matatanggap ng prinsesa mong sili ang lahat ng ebidensya. Ikaw ang bahala. Six, ibibigay ko. King Wei, ano nang ginagawa mo? Ate, ang pamilya Lee ay may kayamanang 100 bilyon. Pinaghirapan ko ng husto, para lang malinlang ang babaeng yon. Gusto mo ba masayang lang ang lahat ng pagsisikap ko? Kung tama ang pagkakaalala ko, noong dumating ang malaking sakuna, ang buong pamilya pati ang lahat ng nasa nila. Ay nilamon lahat ng isda. Yan King Han, hindi lang pera ko ang niloko mo. Niloko mo rin ang pera ng ibang tao sa labas. Binabalak mo bang pagkatapos kong mamatay? Itapon mo na lang si Panpan sa ampunan. Nandito lahat ang ebidensya. Ibalik ang 5 metro na ninakaw mo o 2 ang pagpipilian. At pagkatapos ay lumayas ka rito ng walang dala. O hintayin mong masira ang pangalan mo at mabulok ka sa kulungan. Sage. Isasauli ko lahat. Lumayas ka. Gutsiang Yu, may sasabihin ako sa iyong sikreto. Hindi mo talaga anak si Panpan. Pinulot ko lang yan sa labas ng ospital. Binayaran pa nga ako ng nanay niya. Ang 30,000 at isang pendanteng kwintas. Iyong dinadala mong bata noon, ala na yon, matagal na. Anong sinabi mo? Kung hindi ka lang biglang nagkapera sa demolishment, sino magpakasal sa'yo? Okay lang maghiwalay. Kapag namatay ka, ako ang legal guardian ni Panpan. Lahat ng ari-arian mo, akin pa rin. Hahaha. Type O ang dugo ko, si Gudin Jun ay type A. Imposibleng magkaroon ng anak na type U ang dugo. Ibig sabihin ba? Hindi talaga ako ang tunay na ama ni Panpan. Lumayo ka. Huwag mong saktan ang daddy ko. Takot na nanginginig pero humaharang pa rin. Bahala na kung kadugo ko man siya o hindi. Saka ay manatili ako habang buhay. 20 oras na lang sasabog na ng matindi ang solar flares. Lahat ng hayop at halaman ay magmuli na sa respan. Ang planetang ito ay magiging isang impyerno. Kailangan kong magmadali sa kindergarten at sunduin si Panpan pauwi. Daddy. Daday, masakit pa ba ang tiyan mo? Kapag nakikita kita, Panpan, nawawala ang sakit ni Daddy. Ibinibigay ni Panpan ang agimat kay Daddy. Gagaling ka agad ang sakit ni Daddy. Parang hindi na kagaanong masakit ang katawan ko. Sa susunod, kailangan kong pag-aralang mabuti itong pendanteng kwintas. Panpan, sasamahan kita ni Daddy pumili ng stuffed toy na kuneho. At saka kakain tayo ng masarap. Gusto mo ba yon? Gusto ko yan. Ilang oras na lang ang natitira. Sa ngayon, kailangan kong mag-imbak agad ng mga supply. Maghanap ng ligtas at matibay na pagtataguan. Kailangan kong mahanap yon. Babayaran ko ito. Kukunin ko na ngayon din. Dad, hindi ka ba kakain? Ang sarap nito. Hindi gutom si Dad. Sige lang Panpan, kumain ka pa. Dad, biglang laki at pulang-pula ang araw. Natatakot si Panpan. Panpan, anong nangyayari sa'yo? Dad, takbo. Naging halimaw ang kuneho. Kakainin tayo. Naging halimaw. Ganyan ba ang pag-atake? Nagising ang dugo ni Panpan at may kakayahang magula.
Pagdating ng malaking sakuna, huwag ikaw ang posible. Kahit malubhang sakit ay gagaling. At kung mauna agad, ng high concentrate na pampalakas at energy compound. Laking tulong nito para tumaas ang apat na paunahing katangian. Mas pamisa na ito. Sabihin ng mga ngayon, Mukhang mas maagang darating ang malaking sakuna. pag hindi ko nakuha ang mga kupang na upang tumaas ang katangian ko. Mukhang mahuhuli na ako. Sarado na kami. Sa malaking ospital kayo. Walang limit ang federal coins. Pinapunta ako dito ni W. Sabi niya may magagandang paninda raw dito. Anong gusto mong bilhin? Kita ko may sabi ko magawa. Ng Human Potential Activator para sa mga astronaut. Hindi pa lang ito nasa merkado. Kaya mo bang kunin? Tanggalin mo na ang ba. Ano ba to? Sasali ka sa underground boating o makikipaghamukan? Tumanggap ka lang ng bayad. Ba't ang dami mong tanong? Aba, may pagkamaldita din to ah. Dahil na rin lang kay Dao Baliw. Lahat ng gamit sa biotech, ibibigay ko sa yun ang pinakamaganda sa merkado. Lahat-lahat, 500,000. Walang problema. Tama? Hihi. Salamat, balik ka ulit. Salamat sa inyong pagdalaw muli. Anong nangyari kay Warner? Ikaw pala, yung kapatid ni Guaner na may sakit. Ako si Tsuhai Jiang. Para lang makapag-ipon ng pambayad sa operasyon mo. Umiyak at nagmamakaawa siya sa harap ko para mangutang ng 500,000. Ngayon, apos ng kalugi. Sa loob ng kalahating oras, dalhin mo ang pera sa Lishui Apartment, unit 1,702. O kaya, papuntahin mo ang kapatid mo sa Club ko para magtrabaho bilang pambayad sa utang. Kung kailan mabayaran, saka lang siya makakaalis. Panpan, may importanteng lakad lang saglit si Daddy. Dito ka lang muna sa kotse at maging mabait, ha? Opo, susunod po si Panpan. Bitawan mo ako, gago. Guaner, huwag kang maarte. Kuya, Lumayo ka sa akin. Ikaw pala, yung may sakit na mamamatay na rin. Nasaan ang pera? 500,000. Kulang-kulang ni piso ay hindi pwede. Kung wala kang pera, pasunurin mo na lang sa akin ang kapatid mo. Sisiguraduhin kong masarap ang buhay niya sa akin. Mas mabuti pa kaysa sa pagsama sa isang pulubing tulad mo. Boom. Anong gagawin mo? Sinasabi ko sa'yo, ang tatay ko ay si Tsudaw Yuan. Kung mangahas kang saktan ako, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Mayroon ka pang isang anak na babae, hindi ba? Kung gagalawin mo ang anak ko, papatayin kita. Bitawan mo ako. Hindi ko nakukunin ang pera. Palayain mo na ako. Tapos na ang utang natin. Sabihin mo sa tatay mo, huwag na kaming guluhin ng pamilya ko. Kuya, ikaw ba talaga ito? Mamaya na ako magpapaliwanag. Mag-impact ka na ng gamit mo ngayon din. Hindi na pwedeng manatili pa dito. malakas ang pamilya Tsuyudu. Hindi ba tayo aalis ng Yudo? Tiyak na gaganti sila sa atin. Hindi na kailangan. May sarili akong paraan para tapusin ang problema sa Matsu. Ang pinakamahalaga natin ngayon ay isang malaki at liblib na bahay. Kung saan pwedeng mag-imbak ng sapat na supplies. 1,000,000. Kuya, bakit ang dami mong pera? Di ba may kaklase ka, yung buong pamilya nakatira na sa abroad? May bakante silang villa sa libliban, di ba? Malaki raw, may basement. Kaya mo bang rentahan yon? Ha? Bakit? Huwag mong sabihin magugunaw na ang mundo. Tama ang hula mo. Kuya, kahit napaka-imposible ng sinasabi mong katapusan ng mundo, naniniwala pa rin ako sa'yo. Tingnan mo to pati bintana ng villa naka-foil pang antiputo. Kahit magkagyera, walang halimaw na basta-basta makakapasok dito. Mas maganda pa tong lugar na to kaysa sa inakala ko. Siyempre naman, malaki ang sakripisyo ko para malintahan ang villang ito. Hoy, huwag mong sabihin nagpagamit ka sa katawan. Kadiri ka. Si Kiao Hailing yon, best friend ko yon. Libre ang renta, ang kapalit video call lang kami 30 minutos araw-araw. At pagdating ng panahon, tutulungan ko lang siyang ibenta ang bahay. Tay, tignan mo. May kabayo doon. Sabi ni Hailing, tong kabayong to. Sobrang espesyal, galing pa sa abroad, binili ng tatay niya para sa kanya. Ang lambot-lambot naman, Dad. Gustong gusto ko to. Pagkatapos ng malaking sakuna, lahat ng hayop ay magmumutate. Matulin at matalino. Kung magmutate, malakas. Malaking tulong to sa atin balang araw. Warner, kausapin mo naman si Hailing. Gusto kong bilhin ang kabayong ito. Eddie, alam ko naman. Siga ka lang sa amin, pero sa anak mo, sunod-sunuran ka. Sige, sasabihin ko sa kanya mamaya.
Bilis, bilis. Dahan-dahan guys. Magsa-shopping spree tayo. Bibili tayo ng marami. Tara na. Noong wakas, may dugo. Mga bagay na puno ng enerhiya para makipagkasundo sa mga hayop. Maliit lang ang sansa pero subukan natin. Pero dala ko tong kristal na bigay ni Panpan. Baka sakaling magtagumpay. Maliit na nilalang hindi kita sasaktan. Tatawagin kitang Taksu. Dad, Wala pang isang oras na natitira bago magsimula ang malaking sakuna. May sapat na tayong supply sa villa, nandyan na si Taksu. Handa ko na ang lahat. Sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang may masaktan sa pamilya ko. Warner, inumin na natin, bilisan na natin. Kuya, amoy gamot na ewan to. Sigurado ka bang iinumin talaga natin to? Anumang oras, pwedeng biglang magsimula ang malaking sakuna. Ito lang ang tanging paraan para makauna tayo sa laban. Are. Sobrang fake nito. Inumin nyo na yan lahat. Malapit nang umepekto ang gamot. Kuya, ang init ng katawan ko. Parang may apoy na umaakyat sa mga ugat ko. Huwag kang matakot. Binabago ng gamot ang ating mga katawan. Konting tiis na lang, ilang segundo pa. Langit magiging itim. Kakalat ang radiation mula sa kailaliman ng dagat sa buong mundo. Lahat ng nilalang ay magsisimulang mag-mutate. Wala pang kalahating buwan. Magiging palaruan na ng mga mabangis na halimaw ang mundo. Nagsasagawa ng Global Biological Gen Scan. Kumpleto na ang pag-scan. Sinisimulan ang pagtutugma ng INA. Tapos na ang pagtutugma. Binubuo ang base katangian template. Kumpleto na ang template. Huwag niyong hayaang makatakas yan. Ito na siguro ang sukdulang lakas para maprotektahan ko si Panpan. Natukoy ang high-tier stellar energy fusion. Gisingin ang dugo. 10%, 10%, gisingin ang dugo. 10%, 10%, 50%, 100%. Binabati kita. Nagising ang T-class na lumalagong talento. Walang hanggang panggagaya. Serum, permanent epekto. Daddy. Huwag kang lalapit. Tita, anong nangyari kay Daddy? Kuya, tinatakot mo si Panpan. Ayos lang ako. Warner, tingnan mo ang iyong panel ng katangian. Nagtagumpay tayo. Hindi lang permanenteng nakaangkla ang epekto ng serum. Pero, ano nga ba ang kakayahang walang hanggang panggagaya? Wala pa akong narinig na ganyan. Lakas 16 na, bilis 14 na. Bilis 14, lakas 15, research isa. So dito ka sa akin research. Pakiramdam ko, kaya kong sapakin ng isang sundok ang isang oso. Sa gitna ng gulo, nagising ni Panpan ng isang napakalakas na talento. Isang S-class na propeta. Kung ipagyayabang ang ating mga katangian ng maaga, may inggit lang ang lahat. Mamanipulahin lang tayo. Sa pagkakataong ito, wala tayong dapat pagkatiwalaan. Ha? Ano iyon? Bakit lumaki ng ganoon yung kalapati? Mga halimaw na mutant yan. Dahil sa radiation, nag-mutate na lahat ng hayop. Magtago muna kayo ni Panpan. Nakalimutan kong maghanap ng matinong panangga. Subukan na to. Anong nangyayari? Pumasok sa akin. Ganito pala ang walang hanggang panggagaya. Tapos, walang limitasyong nagagaya. Tumigas ang metal. Kahit simpleng kutsilyo, sobrang lakas na. Ano kayang mangyayari kung tunay na alamat na armas ang masipsip ko? Warner, dito ka lang at bantayan si Panpan. Huwag na huwag kayong magbubukas ng pinto. Pupunta ako saglit sa Kiangjay Hotel. Sa Kiangjay Hotel. Teritoryo iyon ng pamilya Xu. Nababaliw ka na ba? Kumakalat pa sa labas ang mga mutant na yun. Gusto mo bang magpakain? Nasipsip ko ang metal. Kaya ko ito. Ibang sila naman sa Kiangjay Hotel.
Mahigit 1,000 lumang armas ang koleksyon niya doon. May nakasuot na balutin ng titan alloy, tungsten steel na sibat. Pati replika ng alamat na Taste nandoon din. Kapag nasipsip ko iyang mga armas na yan, mas lalakas pa ako. Tay, bumalik ka kaagad. Magiging mabait po ako, pangako. Huwag kang mag-alala, sandali lang ito. Sa Yudu, walang gumaganti sa pamilya Tsu at nananatiling buo ang buto. 3 minuto. Ibigay niyo sa akin lahat ng impormasyon tungkol kay Gutsiangyu. Chairman Tsu, nakuha na po namin. Kaka-drive lang ni Gutsiangyu. Papasok sa underground parking ng Qiangjie Hotel natin. Ayaw mong dumaan sa madaling daan, ha? Pinili mo ang daan patungo sa impyerno. Dalhin niyo lahat ng security guards sa 6 na baba. Tawagin niyo na rin yung 4 kong personal bodyguard. Ngayong araw na to, pababayaan ko siyang lumpo. Emargu. Kanina ka pa namin hinihintay. Mga Brad, umatak na. Ha? Paano ka naging ganito kalakas? Dahil hindi mo ginalaw ang pamilya ko, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumayas ka ngayon at kakalimutan ko ang lahat ng nangyari. Huwag kang mayabang. Papunta na rito si Director Chu kasama ang mga alagad niya. Siguradong patay ka na. Ito ang pinili mo. Napakagandang espada. Napakagaling. Ang mga armas na to ay sadyang ginawa para sa aking walang hanggang panggagaya na talento. Tumaas ang lahat ng katangian ko, lalo na ang lakas at konstitusyon. Habang mas maraming metal ang naa-absorb, mas lumalakas ang pag-angat. Gutsiangyu, lumabas ka riyan. Napakagandang espada. Oh, Masama to. Puro bruto mong lakas lang yan, wala kang ibang alam. Isa kang walang muwang na hampas lupa lang. Ibigay mo sa akin ang espada. Bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Hindi ko siya pwedeng salpukin ng diretsyo. Het. Bitawan mo yan. Ako naman. Hindi ko alam na ganito pala pwedeng gamitin ang walang hanggang panggagaya. Laosan. Guchiangyu, papatayin kita. Ikaw nga si Guchiangyu. Putangina, walang nagsabi sa akin na ganito ka kalakas. Si Chairman Su, isang negosyante. Pero ang dami rin niyang tauhan mula sa underground, hindi ba? Ginoong Gu, mas mabuti pang tapusin na lang ang away kaysa palalain. Pinarusahan mo anak ko sa pang-insulto. Kalimutan na natin ito. Kung kakalimutan ni Chairman Su, mas mabuti. Dito na tayo maghiwalay. Para sa anumang pagkakasala. Hinihingi ko ang iyong pangunawa, Chairman Su. Salamat, Ginoong Gu. Ihahatid ko na po kayo sa baba. Anong ibig mong sabihin? Gutsiangyu, AMEA, masyado ka pang bata at walang karanasan. Hindi ka makakaalis dito ng buhay. Impossible. Hindi ba ito yung 3 milyong halaga? Kung titanium alloy armor? Hindi. Mas perpekto at mas matibay pa to sa ginawa ko. Ayaw mo bang mabuhay ng maayos? Tanggapin mo na ang kapalaran mo. Aray.
Tatay, tingnan mo, napakabait ni Taksue. Pinoprotektahan pa niya ako. Nahihiya pa yata sa akin ang maliit na to. Teka, malito, si Taksu ay blood contract monster ko. Bakit napakalapit niya kay Panpan? Posible bang magkadugo kami ni Panpan? 3 gabing puyat para magdebog? Ang liit-liit naman ng sweldo. Sa tingin mo ba mga robot kami? Sino ka? Posible bang noong gabing yon? Daddy, may malaking sikreto si Panpan na sasabihin sa'yo. Panpan, nagising mo na ang iyong yelong talento. Naman, Daday, hulaan mo kung ilan ang score ng katangian ni Panpan. 7-7. Ang galing-galing ni Panpan, di ba? Hahaha. Napakahusay ng anak ko. Pero, sekreto lang natin to, ha? Hindi pwedeng sabihin kahit kanino. Okay lang ba? Opo. Pinky swear. Dili. Patay na si kuya. Lahat sila patay na. Warner, anong nangyari? Nasaan ang sugat mo? Hailing. Kaya o Hailing. Isang higanting sawa ang pumasok sa kwarto niya. Nasakal ang nobyo niya hanggang mamatay. Pati yung 2 gwardiya patay. Nakakatakot. Sobra. Magandang araw, kayo po ba si Ginong Gutierrez? Ang nag-develop ng Blue Flame Mercenary Game. Ito ang pinakamataas na emergency command center ng federasyon. Ang susunod na impormasyon ay pambansang top secret. Anumang pagtagas ay papatawan ng parusa alinsunod sa batas militar. Ako si Gutierrez. Sa pag-apruba ng kataas-taasang konseho ng federasyon, formal namin kayong inimbitahan na sumali sa proyektong Superplanet. Bukas ng alas 10 ng umaga, may maghahatid ng helmet ng laruan. Invitation code sa inyong tirahan. Mangyaring maghanda. Sagutin ang assessment sa katang oras. Projektong Superplanet. Muntik ko na tong makalimutan. Wala na si Yang Kinghan. Wala na rin ang pera. Ano pang saysay ng buhay ko? Sa mismong pagdating ng malaking sakuna, Agad na sikretong pagpupulong. nagkaisang lahat, ilunsad ang itinago sa loob ng 7 taon na. Projektong Superplanet. 3 federasyon ang sabay-sabay na kumilos. Buong magdamag nilang inipon ang listahan ng lahat ng pinakamataas na mamamayan, eksperto at henyo sa buong mundo. Tanging ang mga nasa listahan lamang ang makakatanggap ng opisyal na helmet at invitation code. Papasok sa virtual world para sa isang matinding assessment. Ang makakapasa. Hindi lang premyo, kundi magiging supremo. Lahat ng pribilehyo para sa pamilya. Makakamit ang nawawalang sining. At ang karapatang magpilot ng pinakamalakas na mecha ng sangkatauhan. Nalaman ko na lang ang lahat pagkatapos. Itong opisyal na helmet ng laro, sobrang mahal sa black market. Nasaktan ako noon ng sobra, kaya itong pagkakataong baliktarin ang kapalaran. Itapon ko sa basurahan gamit ang sarili kong mga kamay. Ngayon, meron akong walang hanggang panggagaya. Sa pagkakataong ito, hindi ko na ito palalampasin. Kingwei, tingnan mo to, bilis. Hindi ba ito ang yacht ng pamilya ni Li Tingting? Patay na. Tapos na ang angkan ng mga Li. Dati, ginamit ni Guchangyu ang sikreto natin para takutin tayo. Kaya napilitan tayong ibalik ang pera. Ngayong napahamak na ang mga Li, wala na akong backer. Wala na rin ang sikreto. Ate, puntahan natin si Gutierrez at bawiin ang pera. Sig, susubukan ko. Ikaw, balikan mo siya at lambingin. Siguradong patay na patay pa rin yan sayo. Ang galing mong tumakas. Bayaan mo utang mo. Kuya Daoba, huwag po kayong manakit. May pera ang bayaw ko. Tatawagan ko na siya ngayon para padala ang pera. Paumanhin, ang numerong iyong tinatawagan ay naka-off. Bayaw ako to, si King Wei. Niloloko mo ba ako? Gulpihin yan. Kuya, bakit mo pinatayan ang asawa mo? Warner, ito ang chatlog niya ni Yan Kingwei. Ikaw na mismo ang tumingin. Sila. Sobra na sila. Akala ko pa naman dati ay mabait siya. Ayos lang yan, tapos na. Warner, alis ako saglit para ayusin ang isang bagay. Bantayan si Panpan, I love lahat. Huwag ka magbukas ng ito kahit ayaw sa akin. Kuya, puro mabangis na halimaw sa labas. Masyadong delikado. Kailangan kong pumunta sa Yudu Zoo. Sa 14, digising ang mga halimaw. Lulunurin sa dugo ang yudu. Pipigilan ko. Totoo pala talaga. Lahat ng turista dito, wala man lang ni isang nakaligtas. Oh, ito ang pinuno na gising na ang dugo ng talento. Isang panda pala.
Naubos ko na ang mga tauhan mo. Magtatago ka pa ba dyan na parang duwag? Huwag mong isipin kung susubukan mong magpa-cute, hahayaan lang kita. May problema mata ko. Gusto ko pa. Iibig sabihin aksidente kung nakontrata ang isang panda. Hoy, pusang tanga, okay lang bang puksain ko ang mga to? Ha ha ha! Ang sama mo talaga. Naalala ko may isang zookeeper. Nang dumating ang malaking sakuna, napatay niya ang isang mutated na raccoon. At kung nagkataon lang, nagising ang kanyang mata ng katotohanan. Dahil doon, umangat siya sa tuktok ng mundo. Ang laking oportunidad na nasa harap ko na. Ano pa bang hinihintay ko? Ito ang kristal ng talento. Nagtagumpay. Nagtagumpay. Islas mata ng katotohanan. At saka, umabot pa ako sa second stage. Diyos ko! Isang third stage na halimaw na hayop. Kung gusto niya akong patayin, wala akong laban. Ikaw na munting nilalang, taglay mo ang dugo ng bakal na halimaw. At may talento ka pa. Mula ngayon, tatawagin kitang Kaiden. Ang lakas mo talagang kumain. Kaiden, hindi pa kita madadala sa bahay ngayon. Sige na. Hindi sa ayaw kita. Dito ka muna sa paligid. Madalas kitang dadalawin. Dadadalhan kita ng maraming masasarap na metal. Tay. Pinagbabawalan nila akong kausapin si tita, tapos sinasaktan pa nila si Takue. Sige na, Panpan, nandito na si Tai. Wala nang manghusga sa'yo. Yan, King Han, hiwalay na tayo. Pumapasok ka sa bahay ko dala ang mga tao mo. Anong gusto mong gawin? Dayu. Alam kong nakipaghiwalay ka dahil ayaw mo akong pahirapan. Mahal mo pa rin ako, hindi ba? Ibinenta ko ang bahay at kots para may paggamot ka. Ipadala mo na agad kay King Wei pambili ng milagrosong gamot. Baka maubusan ng stock. Ah, huwag na. Nakakuha ako ng milagrosong gamot mula sa isang international expert. Uminom ako at gumaling na agad ako. Ngayon, kaya ko na mag-100 push-up nang walang hinto. Good Jiangyu, napakadamot mo. Ang bahay at kotse ay pag-ari nilang mag-asawa ng ate ko. Bakit mo ginastos ng walang paalam? At ano? May problema ka? Dayu, si King Wei kasi, may niti lang ang ulo. Yung sobrang pera, pwede bang ipahiram mo muna sa kanya? May utang siya sa kasino at kapag hindi nabayaran, delikado na. Iyan wala akong pera. Sinungaling. Kung wala kang pera, bakit nakatira kayo sa ganyang klaseng villa? Ngayon, itong pera. Kailangan mong ipahiram sa gusto mo o hindi. Kung hindi, walang matatahimik dito. Yan, King Han. Dati kitang sinusunod dahil bulag ako, pero ngayon lumayas ka. Good Jiangyu, ikaw. Hindi pa ako patay. Tinutulak mo na ang ate mo sa ibang lalaki. May konsensya ka pa ba? Lumayas ka. Ahahaha, Ginoong Gu, tunay kang lalaki. Ako si Dao Baliw mula sa Qianhong Casino. Sumama ako kay Yan King Wei para maningil. Pero mukhang wala ka ng kinalaman sa utang niya ngayon. Gayunman, napilayan mo ang anak ni Boss Tsu. Paano natin ayusin ito? Lene, si Tsudawiwan na mismo ang nagsabi sa akin na tapos na. Sino ka ba para tumutol? Nakita mo ang boss namin? Ah, nagkita kami kagabi sa Kianji Hotel. Ginoong Gu,
malawak ang pangunawa ninyo. Huwag niyo na po akong patulan. Sana po, paminsan-minsan, mapuri niyo naman ako sa harap ni Boss Tsu. Sandali. Sinira ninyo ang pinto ko at sinaktan ang aking kabayo. At alis na lang kayo ng ganun. Bayaran niyo, dapat ninyong bayaran. Magkano po ba ang hinihingi ninyo? Pinto 100,000, kabayo milyon. Hindi ako gahaman. Bigyan mo ako ng 10 cylinder diesel generator. Walang problema. Ipahahatid ko yan agad. At 10 baldeng diesel para quits na tayo. Pakibilang na lang. Tumawag kayo kahit anong oras. Sige, alis na kayo. Daw baliw. Alisin mo na agad ang utang sa sugal ng kapatid ko. Kung hindi, ipapasabi ko yung baho mo kay Dayo sa harap ng boss nyo. Nang matauhan ka at hindi mo na malaman ang gagawin mo. Patay na siya. Nag-utos ng kill on site. Anong sabi mo? Namatalik mo raw na kaibigan si Gutsiangyo? Wala. Matagal ko nang putol ang ugnayan sa lalaking yan. Tama. Hiwalay na ang ate ko sa kanya noon pa. Lumabas ka, kung di magbayad sa 3 araw. Makakalimutan na ng kapatid mong lalaki ang isa niyang kamay. Gutsiangyo. Dahil nag-utos na ang boss ng patayan, huwag mo kaming sisihin sa gagawin namin, kapatid. Warner, dalhin mo si Panpan sa taas. Kuya, Huwag na nating pahirapan pa. Sabay-sabay ninyo akong sugurin. Daw baliw. Dahil sa generator na ibinigay mo, bibigyan kita ng isang babala. So yan ang pinakaalaman. Lahat sila bumagsak sa akin. Sa palagay mo ba mas malakas ka pa sa kanila? Ayoko lang na makakita sila ng kalat. Ginoong Gu, maaari ba akong magtanong? Magkano ang kabuwang katangian ng 4-dimensional attributes nyo? Mga 120. Sigurado ka bang gusto mo pa akong labanan? Iyong katangian, lakas ay 17, bilis ay 9, katawan ay 11. At diwa ay 13. Nasumitlap ang malaking sakuna. Napagkataong nadrugan ka ng ilang pampalakas na serum. Kaya mas malakas ka lang ng kaunti sa ordinaryong tao, tama? Paano mo nalaman? Kung nagkaroon ka ng pagkakataong lumakas, gayon din ang ibang tao. May buhay ka pa pero hindi mo ito pinahalagahan. Hindi mo mag-iwit o kasi sa karat. Sulit yan. Ayaw na. kuya, ang galing. 4-dimensional attributes, 120. Paano mo nalaman ang katangian ni Taubali? Si Daddy ay parang si Superman. Si Daddy ang pinakamalakas na superhero sa buong mundo. Ito ang pangalawa kong talento, ang mata ng katotohanan. Kita ko ang katangian ng lahat ng tao at halimaw. Nasira ang pinto. Kailangan kong lumabas para maghanap ng bakal na pinto. Gagayahin ko na lang ng bago. Napakagaling. Ang ganda ng tansong pintuang ito. Dayu, ikaw ba yan? Dayu, huwag kang umalis. Umakyat ka rito, ibibigay ko sa'yo yung sahod na utang ko. Pati yung hati mo sa kita ng laro. Sumisikat ba ang araw sa kanluran? Noong humingi ako ng advance sahod, pinalayas niya ako. At sa kanila mon yung hati ko sa dinevelop kong laro. Dayu, saan mo nakuha yung itak na yan? Gusto lang akong gamitin itong si Songfei. Para saluhin ang atake ng asong halimaw. Tapos kukunin niya ang susi ng sasakyan at tatakas. Ibinenta ko bahay at kotse ko, binili ko ito sa isang panday na alamat. Kaya putulin ang lumilipad na buhok, bakal na parang puti. Subukan mo. Ang galing, ang galing. Dayu, binibenta mo ba yung itak? 1 milyon, hindi 2 milyon. Bibilhin ko ng mahal yung itak mo. Ito ay isang sinaunang banal na sandata, hindi mabibili ng salapi. Malaki ang utang na loob sa akin no ng panday. Kaya ko nakuha ito kapalit ng lahat ng ari-arian ko. Kung kaya nitong putulin ang itak na ito at durugin yung diamante, maniniwala akong tunay itong banal na sandata. Tunay nga itong banal na sandata. Dayu, bibilhin ko yung itak mo ng 10 milyong piso. Sasagutin ko pa lahat ng gastusin mo sa ospital. At ibibigay ko lahat ng hati mo sa kita ng Blue Flam na laro. Dahil na lang sa ikaw ay junior ko sa eskwela. Dadagdagan ko pa ng 1 milyon na separation pie. Isa lang ang hiling ko. Ibigay mo sa akin yung helmet ng laro. At invitation code na pinadala sa iyo ng federasyon. Dati akong abo, kaya binigyan kita ng sansang ibalik ang kapalaran. Sa pagkakataon ito, hindi mapupunta sa iyo ang biyaya. Sige, 32 milyon at 600,000. Pera mo, paninda ko. Hoy, accounting ba ito? Tawag sa accounting. Yihey. Hahaha. Napakagaling. Pag nasa akin ang banal na sandatang to, wala na kung katapat sa apokalipse. Tama nga, Dayu. Nabalitaan mo ba si Director Chen kamakailan? Palala ng palala ang lagay niya. Araw-araw kanyang binabanggit. Simula nang ma-diagnose ako ng cancer, hindi ko na kinausap si Maestro. Tunay na minahal ka ni Director Chen, Dayu. Lahat ng bagay, ikaw ang iniisip. Dayu, ako ang nagkamali noon. Nabulag ako ng ambisyon. Paulit-ulit kitang hinarang. Napagalitan ako ni Director Chen. Buntong hininga. Sa nakaraan kong buhay, punong-puno ako ng puot kay Yang Kimhan. Pati si Maestro dinamay ko sa galit ko. Ni minsan hindi ko alam na palihim niya akong tinutulungan. Pero ni minsan ay hindi ko iyon tinanggap. Dinurog ko ang puso niya. Chen Jaeubin,
Saan ba ako nagkulang para kay Gutsiangyu? Sa kanya mo ibinigay ang slot sa proyektong Superplanet. Pero hindi mo man lang ako matingnan kahit isang sulyap. Ni sa panaginip, hindi mo may isip na ang pinakamamahal mong estudyante ay ibinenta lang sa akin ang slot na yon pagkatapos. Hintayin mo lang kapag nakapasa na ako. Ikaw ang una kong sisingilin. Maestro, sa sandaling maayos ko ang mga problema ko rito. Dadalawin din kita, pangako. Panginoong Song, salamat sa 32 milyon mo at sa pintuang ginto dito. Kuya, ang talento mo ay walang katulad. Si Daday ay isang superhero. Tama pala, kuya. Ibinigay sa atin ni Hailing si Taksue. Pero ang kanya, mas mabuting patayin na lang natin si Taksue. Para hindi ito mapanganib kapag nagmutete. Daday, please wag po. Napakabait po ni Taksue. Wag po. Nasaktan pa nga si Taksue para protektahan si Panpan. Huwag kang mag-alala, anak. Bahagi na ng pamilya natin si Taksue. Wala akong balak na saktan siya. Teka kung nagustuhan niyo ang mansyong ito. Bilhin na lang natin. Yehey, ang galing. Magkakaroon na naman tayo ng sariling tahanan. Sana. Kung sana si Mommy. Aliwang papak na flota, maniobra. Kargahan ang pangatlong pangunahing kanyon. Target na ang flagship ng kalaban. Prinsesa, anong nangyayari sa'yo? Wala lang. Babalik muna ako sa command center. Itong planetang pinagagawan ko, mawawasak na ba agad ng ganito kabilis? Sana lang, yung iniwan ko. Isapat ang paghahanda nila para sa proyektong Super Planet. Anak, patawad. Masyadong mapanganib ang mundo ni Mama. Kailangan kitang iwan diyan. Sa oras na masugpo ko ang rebelyon, babalikan talaga kita, pangako. Prinsesa, ito ang kristal na halos pumatay sa'yo sa black hole. Yung Ultra Energy Crystal. Kung ibibigay mo ito sa imperyo, mapopromote ka agad bilang Supreme Commander. Wala nang mas hihigit pa sa anak ko. Pero, Prinsesa, ang ganap mo ng Primordial Blood, ubos ang 100 taon mong lakas. Para sa isang batang hindi mo pa nakikita. Sulit ba ito? Sundin ang utos ko. Prinsesa. I-inject ang mga ito sa core experiment #1. Saka ilunsad sa Aquamarine Star. Siguraduhin mong kiyak na mahahanap nito ang anak ko. Anak, ito na ang huling proteksyon na kaya kong ibigay sa'yo. Mabuhay ka, kahit anong mangyari. Mama, Hanggang sa ngayon, bukod sa militar, pulis, at ilang logistics personnel, karamihan ng tao at hayop ay nasa loob na ng proyektong Superplanet. Perpekto nitong kinopya ang lahat-lahat sa Aquamarine Star. Walang kamalay-malay ang ordinaryong tao na nasa virtual world na sila nakatira. Alam ko yan. Paraiso ito ng agham. Kahit anong materialis, kaya kopyahin na walang hanggan. Pinakamaganda rito yung epekto sa medisina. Lahat ng may malulubhang sakit, gumaling matapos pumasok dito. Tumahimik ka. Panoorin ng lahat ang satellite footage na ito. Kahapon ng tanghali. Sinalakay ng alien civilization ang Aquamarine Star. Nakatago pa ang pisikal nating katawan sa mga lihim na beses sa buong bansa. Sa sandaling matuklasan ang katawan natin, o maubusan ng pampalusog na likido, mamamatay rin tayo sa virtual world na ito. Kaya, kailangan nating sanayin agad. Ang mga mandirigmang kayang lumaban sa alien civilization na yan. Tay, anong nangyari sa'yo? May nalaman akong nakakagimbal na sikreto. Tayong lahat tayo. Kamamalayan lang na ideya sa loob ng virtual na mundo ng Superplanet. Ang mga taong naiwan sa Aqua Blue Star, nakikipagdigma na sa mga alien. So, yung pinasukan ni Dayu. Ibig sabihin babalik siya sa Aqua Blue Star. Delikado. Nga, gusto ko sanang umatras siya. AME, alam mo naman yang batang yan. Kapag mas pinigilan ko, mas lalong magmamatigas. Teacher Chen, ang tagal nating di nagkita. Dayu. Anong ginagawa mo dito? Matanda, nandito na si Dayu. Magtimpla ka ng tsa. Nandito na si Dayu. Buti naman, magtitimpla ako ngayon din. Nak, Dayu, patawad ka sayo ni teacher. Hindi ko na dapat pinagtagpo, kayo ni Yan Kinghan. Aya ang dami mong tiniis na sakit. Teacher Chen, ma'am, huwag na huwag kayong magsasabi ng ganyan. Ugali niya ay galing sa pamilya. Wala kayo doon. Hey! Dayu, gumaling ka na ba? Opo. Paano niyo nalaman?
Dale, wala ba sa'yo na parang may hindi tama sa mundong ito? Teacher, gumaling na cancer ko at nagising panel. Alam niyo ba kung bakit? Narinig mo na ba ang utak sa loob ng garapon? Mula kahapon ng tanghali, nasa loob na tayo ng isang virtual na mundo. Sa antas ng teknolohiya ng Federation ngayon, paano nila kayang ihipnotismo ang bilyon-bilyong tao sa buong mundo? Hindi teknolohiya natin. 7 taon na, makapangyarihang, mula sa Kalawakan Air, nagkubli sa Aqua, Iniwan System, at ang propesya na malaking sakuna. Kalawakan ng Air. Tama. Sila'y ikalimang antas, tayo'y Aqua Blue Star. Nasa pagitan pa lang ng una at ikalawang antas. Kung nahipnotismo na ang mga hayop, bakit di na lang sila pinatay? Ha? Hinayaan pa silang mabago. Delikado yun. Hindi lang basta pinapanatili ng mga hayop ang balanse ng kalikasan. Ang mga mababangis na halimuna pagkatapos ng iba, magagamit natin para hasain ang ating kakayahan sa pakikipaglaban. Ang tunay na mahirap kalabanin, yung mga dayuhang halimong mula sa ibang mundo. Isisync ng super planet ang lahat ng krisis sa totoong Aqua Blue Star. Kailangan magsanay ang mga tao sa virtual world para makapagpadala tayo ng mga mandirigma sa totoong digmaan. 20 taon sa impyerno, walang narinig sa mga to. Nakdayu, ilang oras pa lang alam ng teacher mo ang lahat ng to. Nagmamadali kasi akong ipasok ka sa listahan ng seleksyon. Itapon ang helmet at code. Mapanganib yan. Ang swerte, si Songfi kagabi humingi siya sa akin ng helmet at invitation code. Binenta ko, niloko ko siya ng 30 metro. Ha ha ha. Malalaman din niyang malaman yun. Yung totoong layunin ng proyektong Super Planet. Sa oras na yun, tiyak na literal na duduras yan ng dugo sa galit. Ha ha ha. SAA. AMM? Ano yun? Sage, alam ko na. Dayu, samahan mo ko at maglakad-lakad tayo sa labas. Dayu, isa ka ng awakin. Lampas 100 talento, sklas pa. Kanina lang, tinawagan ako ng iyong Tio Jiang sa War Department. Puring-puri ka niya at ang sabi niya kapag nasa War Department ka na. Lumapit ka, pansin ka na niya. Wala ka nang magagawa kundi ituloy ito. Na-trigger mo ang automatikong selection logic ng Super Planet at ikaw ang kauna-unahang tao sa buong mundo na na-trigger nito. Kung ganun, ako na ang pinakamalakas sa asul na planeta. Huwag asumero, elite na ng military. Ang lakas mo kumpa sa kanila, kanyon kumpay ka lang. Guro, desidido na akong sumali sa selection. Gusto kong lumakas, gusto kong protektahan ang lahat ng taong mahal ko. Para sa kanila, tuloy sa asul na planeta. Ano? Nakamamatay doon. Apag ang katangian mo ay mas mababa sa 50. Tiyak na durog na bangkay ka. Gago ba ako? Pag hindi ko kailangan, pwede ko namang ibenta. Sa black market, umaabot na ng mahigit 100 milyon ang presyo nito. Gutsiang Yu, lintik kang hinayupak ka. Nandito na. Magandang araw, delivery po. Ginoong Gu, ang package ninyo. Pakipirmahan na lang po. Sa wakas, dumating din. Ginoong Gu, may 2 pa kayong package. Helmet ng laro din po. Daday, 3 ang helmet mo. Naguguluhan din si Daddy. At Long Dayu, sigurado kang walang mali? Ang standard ng federasyon sa mga napili ay isa lang. Tahimik mong bata ka, ang lalim pala ng koneksyon mo. Maliban sa guro, sino pa? Hindi ba sabi mo, ibibenta ni Guchiang Yu ng 1 o 2 milyon lang? Sa tono niyang yan, parang hindi siya gipit sa pera. Iyak na alam niya ang presyo sa merkado at gusto niyang taasan. Ang pera, numero lang yan sa akin. Ang mas mahalaga ay ang trato bilang pinakamataas na mamamayan ng federasyon. Sandali, SR Gu. Songfi, wala ka talagang alam sa junior mo. 150 milyon. Dapat sa akin yan. Ginoong Huang, maupo muna kayo sandali. Kukunin ko lang ang helmet. Sama ng tita. 2 pa ang helmet sa kwarto ni Daday. Siguradong isa doon ay para kay Panpan. Ginoong Huang, pakitingnan na lang ang paninda. Ginoong Gu, ilan ba talaga ang helmet ng laro mo? Kaunti lang, 3 lang naman. Hindi kita nakilala, pasensya na. Huwag kang mag-alala. Ang nangyari ngayon, hindi ko sasabihin kahit kanino. Salamat, Ginoong Huang. Isang payo lang mula sa akin. Hanggat wala pang 80 puntos ang kabuang katangian mo. Huwag kang babalik sa totoong mundo, kundi tiyak na mapapahamak ka. Hindi ko malilimutan ang kabutihan mo. Alam ni Guchiang Yu pati ang sikreto ng proyektong Super Planet. Hindi ako nagkamali, hindi talaga siya ordinaryong tao. Songfei,
Alam na alam mong delikado ang proyektong Superplanet. Gusto mo akong ipahamak? Huwag kang magtataka kung anong gagawin ko. Hoy, sino to? Presidente Song? Ang Blue Flame Mercenary Game ngayon ay pasukan sa proyektong Superplanet? Anong sabi mo? Yung helmet ng laro na sobrang mahal, konektado pala sa larong to? Kaya naman pala binili ng gobyerno ang larong to sa akin noon. Ito pala ang dahilan. Nasa iyo ang source code at datos ng laro? Magtulungan tayo sa pribado. Hatiin natin ang yaman, ano sa palagay mo? Sabihin mo pa nga. Kuya, sabi sa akin ni Hailing. Naghahanap ang tatay niya ng helmet ng laro kahit magkano. Sa Europa, umabot na raw sa 300 milyon ang presyo. Bakit ngayon mo lang sinabi? Nabenta ko na ang isa. Kuya, iyong nabenta mo, wag mong sabihin. Tatawagan ko agad si Hailing. 500 milyon. Reserbahin mo. Papapuntahin ko ang tao ko diyan ngayon din. Ginunggu, munting regalo mula kay Presidente Kiao. Sana ay tanggapin ninyo. Helmet. Warner, anong trabaho ng pamilya ng kaklase mo? Bakit ang yaman nila? May ilang mina daw sila sa ibang bansa. Sulit na sulit ang 500 milyon. Hindi ko nahihinan ng supli. 149 na puntos malayo pa sa kailangan. Noon, 200 leader ng kanlungan. Pero walang kwenta pa rin sila sa harap ng mabangis na halimaw. Kailangan ko pang sumipsip ng mas marami. Bilisan! Antigong ika-19 siglo, 80,000. Kukunin ko. Espada ng Warring States, 1,500,000. Ibalot mo. Limang bilyon? Ilang araw pa lang, ubos na. Grabe, ang bigat ng kapalit. Parang di na yata kakayanin ng bulsa ko to. Deyu, nabalitaan kong naghahagilap ka ng lumang armas para patalasin ang iyong lakas. Guro. Pero ako, paubos na. Dayu, sabi ni Jiang, huwag kang magbayad ng malaki sa lumang armas. Bakit hindi mo subukang pumunta sa abandonadong minahan? Iba't ibang minel doon, mas epektibo ka sa'yo at mas makakatipid ka. Ipinapadala ko sa'yo ang mapa ng minahan. Minahan? Na, bakit hindi ko naisip yon? Pero sa pagpunta ko sa minahan, hindi ko alam kung gaano katagal bago makabalik. Kailangan ko ng magbabantay ng bahay. Wow, ang cute na panda. Kuya, ipanda yan, pambansang yaman. Saan mo nakuha yan? Ang pangalan niya ay Tedon. Isa siyang bagong clone security panda mula sa Federation. Mula ngayon, dito na siya titira para protektahan kayo ng pamilya. Ubos na ba ang laman nito? Subukan natin sa ibang direksyon. Ginto. Walang hanggang panggagaya, kaya mo ring magpalinis. Ha! 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 Ngayon, hinding-hindi na ako mag-aalala sa pera.
Ito na ang tamang paraan para magamit ang kapangyarihan ko. Tay, pwede na ba tayong umalis? Umalis? Saan tayo pupunta? Kuya, nangako ka kahapon na sasamahan mo kami sa lugar ng pagsusulit, di ba? Patay. Kahapon, sa loob ng minahan, napakasama ng signal. Kung ano-ano na lang inuo ko, yun pa talaga ang napagkasunduan. Ay naku, itong memorya ko talaga. Tara, alis na tayo.